Weather update tayo mga kapatid. Yung low pressure area sa loob ng ating PAR ay tuluyan na pong nalusaw pero yung kanyang remnants o tira-tira at kasama ng ating easterlies ang nagpapaulan po sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantalang yung low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan ng pag-asa sa lying around 1,705 kilometers east ng Eastern Visayas. Ito po ay posibleng maging bagyo. Ayon sa pag-asa, ito po ay nasa medium o katamtaman po ang tsansa maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Yan po ay posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Thursday hanggang Biyernes, at if ever yan po ay maging bagyo na sa loob ng ating PAR, yan po ay mabibigyan ng local name na Ramid. Yan po ay patuloy na kikilos, pakanluran at maaaring dumikit dito po sa hilagang bahagi ng Luzon or extreme northern Luzon. So mataas po ang tsansa niya maglandfall sa ating landmass or kalupaan, at pinakamalapit po yan posible sa darating na Sunday hanggang Monday. Kaya ngayon pa lamang paghandaan na po natin ang magiging epekto po niyan sa ating bansa. Pero sa ngayon, wala pa po yung direktang epekto sa atin. Ito pong ating easterlies ang nagpapaulan po sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil po sa ating easterlies, posible po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. Kasama na po dyan ang Mimaropa, maging dito sa areas ng Bicol Region, Calabarzon, kasama na rin po dyan ang Rizal, Bulacan, maging dyan sa Nueva Ecija, kasama na rin po natin dyan ang areas ng Aurora, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Cagayan. Maliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng ating bansa, pero posible po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Dito nga sa Metro Manila, nagpapakita naman po yung ating araw, pero mataas po ang ating tsansa ng pagulan tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Kaya sa mga lalabas ng bahay bukas, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong. Speaking of thunderstorms, kanina sa may Lapu-Lapu City may namataang buhawi ang mga mamayan dyan, at yung after po ng buhawi na yan ay biglang buhos po ang malakas na pag-ulan. May mga nagtataka kung bakit tila nasa itaas ito. Bakit nga ba? Yan po mga buhawi natin ay column ng hangin na umiikot or poste na hangin na umiikot. Ang hangin po ay hindi nakikita. Nakikita po natin ang hangin or ang mga tornado at buhawi kapag meron na po yung kasamang mga ulap, or if bumababa po yan sa lupa, may nadadampot po yung mga alikabok or mga debris, at sa mga water spout naman if may kasama na po yung tubig. Sa pagkakataong ito, yung ating buhawi o yung ating hangin na umiikot ay may kasama ng ulap sa itaas na bahagi nito. Pero sa ibaba, wala pa po yung nadadampot kaya hindi natin nakikita. Pero may hangin na po yan na umiikot sa baba, at buo na po yung column ng air na yan o yung ating umiikot na poste ng hangin. Sana may natutunan kayo. Muli ako po ang weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.